Noon, ang pagtingin lang sa iyo mula sa malayo, sapat na para sumaya ang araw ko. Pero alam kong mahal mo si Sarah. Kaya hindi ako naglakas loob na umasa. Ayaw ni Sarah na magpakasal sa pamilya Sterling, kaya ikaw ang pumalit. Sa araw ng kasal, tumakas si Sarah. Mula noong bata pa kami, luma na ang mga bagay na natatanggap ko kay Sarah. Pero sa sandaling iyon, sobrang saya ko. Nagkakamali pala ako. Ubarin mo ang damit pang kasal. Huwag mong isusuot ang hindi sayo. At lumayo ka sa kasalan. Bukas ng umaga, babalik ka sa eskwelahan. Ang hindi naman talaga para sa akin. Kahit anong pilit ko, hindi magiging akin. Magmaneho ka. Ngayon din. Kahit gaano katuso ang matandang si Vincent Sterling, hindi niya aakalaing na maaagaw ang asawa niya sa pag-uwi pa lang. May prutas po si Sir para sa inyo. Magdala ka ng isang bahagi sa kwarto ni Ginang Sterling. Nakabalik na po si Ginang Sterling. Hello? Hoy, Vincent Sterling. Nasa akin ang asawa mo. 50 milyon ang gusto ko. 50 milyon para sa isang murang asawa? Pass muna ako. Ikaw na ang bahala sa kanya. Akala mo hindi ko siya papatayin? Lalagyan ko ng hiwa ang leeg niya para marinig mo kung gaano kaganda ang sigaw niya. Magsalita ka. Sumigaw ka. Gusto mong magsalita ang asawa ko? Bakit hindi mo muna siya paglaruan bago patayin? Baka mas malaki ang bayad ko para sa bangkay. Gusto niya akong patayin? Hello? Oy. Binabaan niya ako? Buwisit. Bakit hindi siya naniniwala sa akin? Bakit hindi ka sumisigaw? Buwisit na pipi siya. Bla bla bla. Wala ka na bang pakialam sa asawa mo? Makes sense. Bakit pakakasalan ni Ginoong Sterling ang isang lumpo? Buwisit, walang kwentang nahuli ko. Ang malas. Dahil pipi ako. Dahil mahal pa rin niya si Sarah. Gusto niya akong patayin. Gusto niya akong patayin. Para ang kotse. Para ang kotse. Para ang kotse. Sir, hinanap ko na sa lahat ng lugar, pero hindi ko mahanap si Ginang Sterling sa kanyang kwarto. Victor, yung kotse natin sa villa ng Sterling ay nag-trigger ng abnormal na alarm at may nakakita kay Ginang Sterling na nagmamaneho nito palayo. Noon, pinaghirapan mong ipadala si Ginang Sterling sa abroad. At lubusan mong ikinubli ang balita. Malakas na kumilos si Stella nitong mga nakaraang araw. Masyadong delikado para sa kanyang bumalik ngayon. Hinala ko, alam na nila. Walang ibang nakakaalam ng pagkakakilanlan niya, maliban sa dalawang pamilya. Mag-ipon ng mga tao mula sa lumang mansyon ng Ding. At sumunod kayo sa akin papuntang villa ng Sterling. Opo. May tumawag lang sa akin, may gustong papatayin ka. Pero mukhang napakaganda ng kalagayan mo. Kaya, pumunta ka para tingnan kung patay na nga ako. Magdiborsyo tayo.
Diborsyo? Hindi ba't kanina mo pa sinusubukang? Bilang kapalit ng diborsyo, kailangang may bayad? Bumalik ka talaga para makipagdiborsyo sa akin? Ano? May iba ka na? Simula pa lang, transaksyon lang ang kasal natin. Matagumpay nang naging pampubliko ang dalawang pamilya, kaya pwede na tayong magkahiwalay. Magkahiwalay? Yan ba talaga ang gusto mo? Pinakasalan mo ako bilang kapalit ng kapatid mo. Kung may maghahain ng diborsyo, dapat ako. Ang pangalan ko ang nasa marriage certificate. Gusto ko ng diborsyo. Nakasalalay sa kasal na ito ang negosyo ng ating mga pamilya. Isa ka lang hostage na ipinadala ng pamilya Davis. Huwag mo nang banggitin ulit ang dalawang salitang iyon. Gusto kang pumunta sa abroad. Huli na. Nakompromiso na ang kinaroroonan mo. Hindi ka na makakabalik. Matulog ka na. Bukas, babalik tayo sa mansyon ng Sterling kasama ko. Victor, natitrace namin. Virtual number mula sa ibang bansa. Real-time lang namin mababakas. Bagamat gumamit ng voice changer, kumpirmado naming lalaki ang tumawag. Sa susunod, patagalin mo lang ng 5 minuto at matutukoy namin ang lokasyon niya. Kalimutan mo na. Huwag mo nang pansinin ang mga scam call na iyan. Mag-focus ka na lang sa seguridad ng pamilya Sterling. Opo. Mag-usap tayo. Victor Sterling, kumusta ang sopa sa villa ng Sterling? Buhay pa ang asawa mo. Nadidismaya ka, diba? Nakita mo ba ang asawa ko? Paano mo balak siyang patayin? Sabihin mo ngayon din. Totoo nga, walang nakakita sa asawa mo. Dahil ang unang asawa mo, siya, ay tumakas bago pa man ang kasal. Panakipbutas ka lang ni Clara. Magulo ang magkapatid na Davis. Kung lumabas ang eskandalong ito, ang plano mong pumasok sa politika ay mawawalan ng saysay. Sino ka? Binabalaan kita. Huwag mong galawin ang sino mang malapit sa akin. Sa iyo? May nadama ka ba para sa kanya? Mamayang gabi, nakatutok ang kutsilyo ko sa leeg niya. Kawawa naman. Pisha, Hindi man lang makasigaw ng tulong. At sa hindi mo pa nga siya nakakasiping. Paano mo masasabing sa iyo siya? Kung totoo ang sinasabi mo, ikinulong mo siya. Walang saysay ang pagpili sa isang pipi. Sabihin mo na lang kung ano ang gusto mo. 5 minuto. Victor, natatakot ka na? hintayin mo lang. Malalaman mo rin agad. Baka kaya. Nalaman niya ang totoo? Ilabas mo ang telepono mo. Ilabas mo ang telepono mo. Sagutin mo ang tanong ko. Kinulong ka kagabi. Bakit hindi mo sinabi sa akin? May nasaktan ka pa ba? Paano ka nakalaya?
Inawang bihag ako. Sinabi mo sa kanyang gahasain at patayin ako. Hindi ko alam na talagang nasa panganib ka. Akala ko scam call lang iyon. Natakot ka ba? Nasaan siya? Nakita mo ba siya? Galit ka dahil pumalit ako kay Sarah. Gusto mong mamatay ako. At ngayon nagpapanggap kang mabait sa harap ko. Hipokrito. Kailangan kong umalis dito. Ikaw. Hindi niya inaasahan ang biglaan kong liko. Kaya nahulog siya at tumakbo ako. Sinubaybayan ni Ginoong Knight ang signal nasa villa ng Sterling. Pero wala pang 5 minuto ang tawag, kaya hindi natin matukoy ang eksaktong lokasyon. Nagdagdag na ako ng mga tao para maghanap. Isikretong lugar ngayon. Sa lalong madaling panahon, mahahanap natin siya. Lilinisin ko ang basurang ito. Matulog ka mamayang gabi. Pagka umaga, sumama ka sa akin sa mansyon ng Sterling. Tama na. Victor Sterling. Bawat maruming sikreto mo ay pambarter ko para sa diborsyo. Victor, sa wakas nakauwi ka na. Tingnan mo ang sarili mo. Umuwi ng walang pasabi. Hindi namin alam kung kumusta ka nitong mga nakaraang taon sa ibang bansa. Halika, ikwento mo sa akin ang lahat. Tingnan mo, masaya ang buhay mo ha? Pumunta sa ibang bansa ng palihim? At nag-aral ng sining sa isang magarbong paaralan. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan sa magandang buhay? Dahil kailangan mong sumama, kaya nagkaroon ng aksidente. Ngayon patay na ang kapatid mo. Malubha ang sugat ni Sarah. Bakit ikaw walang galos? Ang pag-anak sa iyo ang sumira sa aking matris. At ngayon pinatay mo ang anak ko. Walang puso ka. Gusto kong sumama ka sa kanya sa hukay. Ano? Kinagat ng pusa ang dila mo? Lalong lumakas ang mga Sterling nitong huli. Kung gusto niya, maaari niya tayong iwan anumang oras. Ngayong nakabalik ka na, kalimutan mo nang muling tumakas. Panatilihing masaya si Victor, at kapag nagsawa siya sa iyo, papatayin kita. Dapat hindi na ako bumalik. Baka oras na para tapusin ang kalokohang paghanga at iwan ang walang pusong pamilyang ito. Gaya ng hiniling mo, tiningnan ko ang social circle ni Ginang Sterling. Bukod kay Arthur Vance, wala nang ibang kapansin-pansin. Arthur? Matagal na siyang kaibigan ni Ginang Sterling mula pa noong nag-aaral. Sabay silang bumalik ngayon. Narinig ko na rising star si Arthur sa mundo ng sining. Nagdaos pa ng eksibisyon para sa kanya ang Akademya ng Sining. Bukas ang opening gala. Dahil matagal na niyang kaibigan, dahil sa kanilang relasyon, malamang pupunta si Ginang Sterling. Dagdagan ba natin ng mga tauhan?
Malapit kay Arthur, ha? Gusto mo ng mga lalaking marunong magpinta. Bakit bigla mo bang binanggit si Arthur? Pagiging seloso. Kahit na ayaw mo, hindi pwedeng makuha ng iba. Tama ba? Gusto ko ng mga lalaking mabait sa akin. Victor Sterling! Magsimula na ang laro. Victor Sterling, Hindi mo ba tinanong sa akin? kung ano ang gusto ko? Sasabihin ko sa iyo ngayon din. Gusto kong iwanan mo si Clara. At hiwalayan mo siya. Kung hihiwalayan ko nga siya, ano naman ang makukuha mo? Naalala ko. 50 milyon ang hiningi mo, di ba? Nagbago na ang isip ko. Ang gusto ko lang ay hiwalayan mo siya. Gusto kong makitang mag-isa kang mamatay. Ang konting bahid na alam mo ay hindi sapat para ibagsak ako. Ang talagang gustong-gusto kong malaman. Bakit ba ganyan ka ka-obsessed sa pag-aasawa ko? Dahil lang ba nabigo ang sarili mong pag-aasawa? Kailangan mong sirain din ang sa iba? May sira ka ba sa ulo? Ikaw ang may sira sa ulo. Kung hindi mo naman siya mahal, eh di pakawalan mo. Paano mo naman nasabing hindi ko siya mahal? Mahal mo siya? 4 na taon na kayong kasal. Nakakaramdam ka ba ng kaba para sa kanya? Nahawakan mo na ba siya kahit minsan? Nakita mo na ba? Siya sa kama. Na nagngangalit sa sarap? Victor Sterling? Alam mo ba kung saan siya pinakamalambot? Kung saan siya pinakasensitibo? Ha? Hinawakan mo siya? Ha? Ako? Ikaw ang magsabi. Victor Sterling, 3 araw ang ibibigay ko para hiwalayan mo siya. Ang mga bahid na alam ko. Ay mas marami pa sa iniisip mo. Kung hindi mo ako pinaniwala, bukas ng gabi sa 9:00, maghintay ka sa tawag ko. May nakatalik sa asawa mo. Tingnan natin kung gusto mo pa siya pagkatapos nito. Hansa. Senyas. Saan siya humawak sa iyo? Nasaktan ka? Sabihin mo kung saan kanya hinawakan. Bakit hindi ka lumapit sa akin? Bakit mo ito ikinimkim? Kung talagang na-assault siya, paano ko siya lalo masasaktan? Hindi ko siya naprotektahan. Kasalanan ko lahat ito.
Ano man ang nangyari sa kanya, hindi ko siya pakakawalan. Masyadong peligroso ngayon. Kukuha ako ng 2 bodyguard para sa iyo. Simula ngayon, kapag lumabas ka, sundan ka nila. Ang senyas ng hunter ay laging lumalabas malapit sa ginang Sterling. Ang mga tao natin ay malinis lahat. Posible bang malapit sa kanya? Posible. Ang demand niya ay makipag-divorce siya sa akin. Nakahina-hinala rin. Isa ba ito sa mga admirers niya? O, accomplice? Imposible. Ang sugat ng kanyang kutsilyo ay sa artery. Hindi posible na malapit sa kanya. Lagi niyang ikinimkim ang mga bagay at hindi nagsasalita. Bukod sa Arthur Vance, sino pa ang malapit sa kanya? Wala nang iba. Dahil hindi ba siya nag-host ng banquet doon, mag-arrange? Opo, sir. Narinig ko na siya ang pipi mula sa pamilya Davis na pumatay sa sariling kapatid. Oo, Sarah ay talagang napakaganda. Paano siya may ganitong disabled na kapatid? Nakakahiya. Narinig ko na siya at kapatid niya ay parehong nag-aral sa iisang school. Talagang malas. Walang iba kundi problema ang sumusunod sa kanya. Okay lang ba? Ano ang ginagawa niya rito? Victor, nandito ka rin? Dahil nandito ka, ang aking munting eksibisyon ay tunay na pinararangalan. Hindi ito usapin ng pamilya. Nandito ako para matuto. Narinig ko, ang mga tulad mong artista ay mahilig sa mga abstract tulad ng panliligaw sa mga may asawa o paggawa ng kidnapping. Kaya kailangan kong mag-ingat. Victor, huwag kang mag-alala. Hindi ako sapat na abstract para makialam sa inyo ni Clara. Bukod pa riyan, gusto ko ang mga babaeng malikhain at si Clara ay hindi malikhain. Totoo ba yan? Pupunta ako sa CR. Si Arthur lang ang pinaghihinalaan niya. Hindi ko siya pwedeng idamay sa gulo. Ang tawag na ito, kailangang dito mismo gawin. Nasaan si Ginang Sterling? Hahanapin ko na siya ngayon. Ikaw ang mag-lock ng signal, ako ang magpapalipas ng oras. Mahuhuli natin siya ngayong gabi. Siya. Opo, sir. Victor Sterling, nagdesisyon ka na ba? 2 araw na lang ang natitira sa iyo. Sabi ko na sa iyo, hindi sapat ang mga baho mo. May mas malaswa ka pa ba? Talagang hindi ka titigil hanggat hindi mo nakikita ang kabaong, ha? Ang batang ipinanganak ng iyong ina-inahan na si Stella para sa pamilya mo. Dapat mo bang tawaging kapatid o tiyuhin? Sino ka talaga? Isang pamilyang may incest, isang pag-aasawang mali.
Nasira na ba ng bahong ito? Ang iyong pag-aasawa? Nasira na ba ng bahong ito? Ang iyong pag-aasawa? Hindi siya. Maghihiwalay kami. At pagkatapos, paano ko malalaman na hindi ka na babalik para manakot sa akin ulit? Kapag hiwalay na kayo, Pangako ko. Hindi na kita tatawagan ulit. Paano mo masisiguro yan? Paano ko pagkakatiwalaan ang isang kidnapper? May hawak akong kapangyarihan sa iyo. Wala kang magagawa. tumutupad ako sa aking salita. Gusto ko talagang malaman, ano ba ang hitsura ng isang kidnapper? Na tumutupad sa pangako? Victor Sterling, hindi mo malalaman sa buhay na ito. Saan ka galing? Hinanap kita sa lahat ng lugar. Hindi niya napansin? Nawala ako sa daan papuntang CR. Natukoy na namin ang senyas ng hunter. Malapit lang dito. I-lockdown ba natin ang lugar? I-check ang mga cellphone ng lahat? Hindi. Umuwi muna tayo. Opo, sir. Kaya mong magsalita. Bakit mo itinago sa lahat? Si Ray ay apo mo sa pangalan, pero tunay niyang anak ka. Dapat mo siyang lalong pasayahin. Huwag kang mag-alala. Nagkaroon ako ng anak nang medyo matanda na. Lahat sa pamilya Sterling ay mapupunta kay Ray balang araw. Pero, namamatay ang ama ni Victor sa aksidenteng yon dahil nalaman niya ang tungkol sa atin. Si Victor ay laman pa rin ang aking laman at dugo. Ipadala natin siya sa ibang bansa kapag nag-edad na siya. Kung mananatili siya sa mga Sterling, siya ay isang pabomba. Mas maaga siyang umalis, mas mabuti. Sige, gagawin ko ang anumang sabihin mo. Ang aking ama ay pinatay mo. Wisit na pipi. Hindi ba't kaya mo maging mahinahon tulad ng iyong kapatid? May mga mahahalagang bisita sa loob. Huwag kang maglakas loob na pumasok at ipahiya tayo. Ilan pang mga lihim ang itinatago mo? Hindi? Pipilitin kitang aminin ito ng mag-isa. Lily, nahanap na. Mga tao pala ni Stella. Nakita ni Ginang Sterling ang cellphone. Malamang naglalaro lang siya, kaya ginulo ka lang niya. Ang lakas ng loob mong sakta ng mga tao ko? Naghahanap ka ng gulo. Bantayan mo siyang mabuti. Huwag mo siyang patayin maliban na lang kung talagang kailangan. Ginang Sterling, isang tabi muna natin ito. Opo, sir. Victor, nasaan si Clara? Paano mo nalaman na nandito siya?
Sinabi niyang mananatili siya sa mansyon ng Sterling kapag nakabalik na siya. Pumunta siya para samahan si Sarah, tama ba? May magandang balita si Clara para sa iyo. Ano yon? Nais ng ang dakilang museo na makipagtulungan sa aming Akademya ng Sining para sa isang charity art exhibition. Alam kong magaling ka sa body art, kaya ikaw ang inirekomenda ko. Oo nga pala, heto ang imbitasyon. Ito ang aking unang imbitasyon para mag-exhibit. Gagawin ko talaga ang lahat ng makakaya ko. Ang tema ay lakas ng lalaki at sining ng katawan. Clara, kung hindi ka makakita ng modelo, pwede mo akong ipinta. Ang male body art na binanggit mo. Mga lalaking hubad ba yon? Ang body art ay gumagamit ng katawan ng tao para ipahayag ang halagang pang-estetika. Huwag kang maging mapanghusga, okay? Head nurse, napakabukas palad mo. Handang magsakripisyo para sa sining. Hindi naman ako magsasakripisyo para sa kahit sino. Depende sa tao, tama ba? Salamat, Arthur. Tatanungin kita kung hindi ako makakita ng modelo. Sige kung gayon, uuwi muna ako sa Akademya ng Sining. Ipaalam mo sa akin kung may kailangan ka. Huwag kang mahiyang lumapit. Isasama kita sa labas. Ginang Sterling, handa na ang lahat para sa inyo. Magdadala ka talaga ng lalaki dito sa bahay? Para ipinta siyang hubot-hubad? Kung nakakaabala ito, pwede naman akong gumamit ng studio ni Arthur. Yan ba talagang iniisip ko? Magkasamang lalaki at babae, nasa iisang kwarto, at siya'y hubot-hubad. Anong susunod? Huwag mong insultuhin ang propesyon ko ng ganyan. Kahit na wala kang balak, masisiguro mo bang siya ay hindi? Mas kilala ko ang mga lalaki kaysa sayo. Kung ako yan, asawa mo ako. Huhubaran ko ang sarili ko para sayo, at tama lang yon. Ano? Hindi ako sapat para sayo? Ako na ba ang maghuhubad? Gusto mong tulungan mo ako? Ikaw na ang bahala. Ang guwapo. Pwede bang manigarilyo? Nakatingin na ako sa'yo. Masyado bang maliit ang tuwalya na to? Ni. 10 segundo ka nang nakatingin sa mga binti ko. Ano? May iniisip ka na? Bakit ka tumigil sa pagpipinta? Hindi mo makita ng malinaw?
Mas malinaw na ba ngayon? Ang ganda ng pagkakahubog ng kanyang mga kalamnan. Clara, kumalma ka Clara. Gaano man kagwapo yan, hindi sa'yo yan. Ang pagpapapinta niya sa'yo ay paraan para kontrolin ka, para makialam sa trabaho mo. Sa huli, gusto niyang sirain ang mga pangarap mo. Hindi ko hahayaang sirain ako ng sinuman. 9:00 na. Oras na para paalalahan siya. Victor Sterling, binigyan kita ng 3 araw para makipaghiwalay. Mukhang hindi mo sineryoso ang mga sinabi ko. Matibay ang samahan naming mag-asawa. Kaya hindi ko kayang makipaghiwalay. Matibay na samahan? Ayaw mo lang talagang bitawan ang halagang dala niya sa negosyo. Kung alam mo na yan, lalong wala akong dahilan para makipaghiwalay. Maliban na lang kung bigyan mo ako ng dahilan para iwan ko siya. Nakipagtalik ako sa kanya. Nang higit pa sa 1 beses. Talaga? Nag-enjoy ba siya? Magaling kang magpanggap. Tingnan natin kung hanggang kailan mo to kayang itagal. Nagustuhan niya. Ang sikip-sikip ng kotse? Paano komportable yon? Mukhang hindi ka masyadong sanay. Gusto mong ipakita ko sa'yo kung paano? Nasa yakap ko siya ngayon. Hinahaplos ko ang katawan niya. Anong pinagsasabi mo? Hinahalikan ko ang tainga niya. Inuhubaran ko siya. Gusto mong ipagpatuloy ko? Victor, huwag mo akong paglaruan. Iminumungkahi kong hiwalayan mo agad si Clara. Hindi siya anghel. Malay mo, balang araw. Bigla ka niyang itataksil. Kung marami ka namang alam, bakit hindi mo pa sabihin lahat? Sabihin mo lahat ng maduduming sekreto niya. Baka sakaling magalit ako ng sobra. At iwan ko siya. Hintayin mo ang tawag ko bukas ng gabi, 9:00. Talagang nagpapalipas lang siya ng oras. Ang tuso. Hindi pwede. Kailangan kong pasuklain niya ako. Para hiwalayan niya ako. 5 minuto lang? Medyo maigsi yun, di ba? Binilhan kita ng kotse. Maluwang. Kapag nakaupo ka roon, magiging komportable ka. Ang sikip-sikip ng kotse, paano komportable yon?
Tinitest mo ako? Alam ko na. Pakitang tao lang pala lahat ng pagwawalang bahala mo. Salamat. Magagamit ko yon. Ginoong Sterling, sabi niyo po kailangang lumabas si Ginang Sterling para bumili ng pintura. Handa na po ang kotse. Ginoong Sterling, nasira po ang tracker natin. Hindi na natin matutunton ang mga kidnapper. Nako, problema ito. Ang busy-busy niya sa kumpanya nitong mga nakaraang araw. Hirap na ko makahabol. Tamang-tama. Ngayong walang limitasyon sa oras, pwedeng-pwede kitang paglaruan ng dahan-dahan. Ginang Sterling, kailangan po kayo sa lumang mansyon. Naalala mo pa ba na may biyenan ka? Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Ang tagal-tagal mo nang nakabalik. Hindi mo man lang kami sinabihan. Parang ako na ang nagpalaki sa'yo. Bakit ka ganyan kalayo? Gusto lang niyang ipakita kung sino ang masusunod. Ipinagmamalaki ang kanyang kapangyarihan bilang biyenan ko. Magkasosyo pa rin ang aming mga pamilya, kaya malamang wala siyang gagawin sa akin. Nanay, pasensya na po talaga. Dapat sana'y bumisita ako sa inyo ng mas maaga. Ay, wala yun. Kasalanan talaga ni Victor. Ipinadala ka kaagad sa ibang bansa pagkatapos ng kasal. Hindi man lang ako nakatikim para sa kaligayahan ninyo. Hindi ba dapat bawiin natin yon? Lolo Sterling, kailan mo ibabalik sa amin si Ray? Siya ang tunay mong anak. Paano mo natitiis na magdusa siya roon? Malapit na. Saglit na lang. Ano ang gagawin natin ngayon? Narinig niya tayo? Pipi siya at pingi rin siguro. Nakikipagtulungan tayo ngayon sa pamilya Davis. Huwag kang magdulot ng gulo. Wala kang ibang masisisi kundi ang sarili mo sa pagtingin sa hindi mo dapat nakikita. Sino mang makakaalam sa tunay na pagkatao ni Ray ay dapat mamatay. Humanap ka ng lalaki para dalhin siya sa isang hotel, tapos padalhan mo ng ilang larawan si Victor Sterling. Sa sobrang init ng ulo niya, hindi ko na kailangang kumilos. Tumigil ka dyan! Victor, ano bang ibig sabihin nito? Iniimbita ko lang ang manugang ko para kumain. Kung muling gagalawin mo ang mga tao ko, paputukan kita sa ulo. Wala akong kaalam-alam sa sinasabi mo. Nag-aagaw buhay na ang matandang yon at babalik ang bastardo para makipag-agawan sa mana, di ba? Hindi na nakapag-antay para kumilos laban sa akin, ha? Naku, huwag kang ganyan. Ako ang iyong ina. Kung may mangyari sa akin dahil sa'yo, wawakasan ko ang karera mo. Boss, unahin natin ang pagligtas kay Ginang Sterling. Kung may susunod na pagkakataon, pagsasamahin ko kayong dalawa ng bastardo sa impyerno.
Victor Sterling, malinaw na sa akin ngayon, siya ang iyong kahinaan. Sino mang humadlang kay Ray ay mamamatay. Boss, huwag kang mag-alala, sabi ng doktor. Ay maayos lang si Ginang Sterling. Kailangan lang niya ng pahinga. Hindi ka pa kumakain buong gabi. Pinapaghanda ko na si Alfred ng makakain. Kumain ka muna. Hello? Sobrang dami kong nainom. May naghatid sa akin mula sa lumang mansyon. Alas 9 na. Oras na para tumawag. Victor Sterling, Kung gusto mong mabuhay, hiwalayan mo agad si Clara. Bakit ako mamamatay? malas siya. Dahil sa kanya, naoperahan ng nanay ko. At pinatay niya ang kapatid ko. Ikaw ang susunod sa kanyang listahan. Ano bang gagawin ko sa'yo? Kailangan mo pang sumunod? Kuya, ang bait-bait mo sa akin. Kuya, Clara, mabuhay ka. kuya. Kahit napipi siya, hindi niya mababayaran ang kanyang mga kasalanan sa buhay na ito. Dahil ba sa akala niya ipinatay niya ang kapatid niya? Kaya hindi siya nagsasalita? Gusto ng mga magulang ko na ibaon siyang buhay. Dahil pipi siya, nakaligtas siya. Victor Sterling, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Ang pagpapanatili sa kanya sa iyong tabi ay paghahanap ng gulo. Kuya, Sa lahat ng mga taong ito, pinapahirapan ba niya ang sarili niya? Sa harap ko, maaari kang maging totoo. Gusto kitang maging masaya at malaya. bakit nandito ang teleponong ito? Kagabi, tumawag ako kay Victor Sterling. Wala akong maalala. Ang pamumuhay sa iisang bubong ay masyadong mapanganib pa rin. Kailangan kong humanap ng pagkakataon para lumipat. Clara, kami pong mga estudyante ng Akademya ng Sining ay nag-organisa ng 2 araw, isang gabi na sketching trip papuntang bayan ng Ilog Lambak. Narinig ko pong pwede pa tayong manood ng meteor shower ng magkasama sa gabi. Gusto mo bang sumama? Gusto ko.
Pupunta ako sa bayan ng Ilog Lambak para sa sketching trip. Mag-almusal ka muna, saka ka umalis. Hindi niya ako pinapahirapan. Bayan ng pag-ibig. Nakaayos na ang lahat doon. I-book ba natin ang lahat ng iba pang kwarto para mapilitang makishare ng kwarto sa iyo, si Ginang Sterling? Magpadala ng mas maraming tao para subaybayan siya ng palihim. Huwag siyang gambalain. Opo, boss. Maligayang kaarawan, Chloe. Tama. Ito ay flame card. Ako ang gumuhit nito. Sindihan mo para makita ang larawan sa loob. Salamat, Arthur. Walang katumbas ang gawa mo. Gusto ko na talagang makita ang nasa loob. Pero, medyo takot ako sa apoy. Clara, pwede mo ba itong sindihan para sa akin? Aray. Okay lang, huwag kang matakot. Ayos ka lang, talaga. Hinay-hinay lang, Clara. Victor, anong ginagawa mo dito? May problema ba sa pagpunta ko dito? Siya mismo ang malaking boss, Ginoong Sterling. Anong ginagawa niya dito? Hindi naman siya talaga dito para sa kaarawan ni Chloe, di ba? Ginoong Sterling, kaarawan ko ngayon. Maupo ka, kumain ka ng cake. Magpapadala ako ng regalo sa iyo mamaya. Si Clara ang maghahatid. Sige mga kasama, maupo na kayo. Pagkatapos ng cake, may mga laro tayo. Clara, ikaw naman. Dare to. Tanggalin mo ang sinturon ng unang lalaki sa kanan mo. Parang, hindi naman tama yon, di ba? Kung magfo-forfeit siya, iinom ako para sa kanya. Panalo siya. Pwede siyang manalo? Bakit siya magfo-forfeit? Sige. O ano naman? Gusto mong si Ginoong Vance ang uminom para sa iyo? Wag! Ako na ang iinom! Anong pinagkakaguluhan nitong dalawa? Nagseselos na naman si Victor. Huwag nang isali si Arthur. Gagawin ko na lang ang dare. Hindi naman masama. Mukhang kailangan mo pang mag-practice. Nakumpleto ni Clara ang dare. Walang penalty drink. Meteor shower. Halika kayong lahat. Tingnan ninyo. Arthur, basag ang lens ng telescope mo. Dapat mong tingnan. Ano? Ano? Tinanggal mo ang sinturon ko? At sinindihan mo? Tatakas ka? Yung tawa mo kanina. Ang ganda pakinggan. Narinig niya. Kagabi, tumawag sa akin ng kidnapper.
May sinabi siya sa akin. Nabanggit din niya, napakaganda ng boses mo. Tumawag ako sa kanya kagabi. Ako? Anong sinabi ko? Kaya mong magsalita, di ba? Sabihin mo ang pangalan ko. Hindi. Ayaw mo pa rin? Ayos na ang teleskopyo. Lumabas ka at panoorin ang meteor shower. Tingnan mo, shooting star. Subukan nyo itong kunan gamit ang inyong mga phone. Clara, paano kung mahulog siya? Sagipin mo siya ngayon. Sagipin mo siya. Clara. Clara. Ginoong Sterling, may masamang nangyari. Nahulog sa bundok si Ginang Sterling. Clara, Clara, Clara. Ang asawa ko. Boss, malapit na tayo sa bangin. Ano ang plano ngayon? Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Saklolo. Restricted ang phone na ito. Emergency number lang ang pwede kong tawagan. Dapat, gasain mo na lang siya at patayin. Kung makikita ko ang bangkay, baka, pwede pa kitang bigyan ng mas marami. Kung alam niya, nagsisinungaling lang ako sa kanya simula pa noon. Talagang hindi niya ako sasagipin. Siguro, siya mismo ang papatay sa akin. Kuya, Clara, mabuhay ka. kuya. Imposible. Hindi ako pwedeng mamatay. Kailangan kong mabuhay. 1, 2. Ngayon, kumilos ka. 1, 2. Hoy, Victor Sterling. Hindi ba't sinabi mong magbabayad ka ng mas malaki kapag nakita mo ang bangkay ng asawa mo? Nasaan siya? Alam mo ba ang eksaktong lokasyon? Sabihin mo sa akin ngayon. Bakit ka ganyang kinabahan? Natatakot ka na kung mamatay siya. Mahihirapan kang magpaliwanag sa pamilya Davis? Pwede kong ipatawad ang buhay niya. Tumawag ka ng pulis para sa kanya ngayon. Sige, sige. Sabihin mo muna sa akin kung nasaan siya. Hindi ko alam. Naku, ang dilim dito sa loob. Nasa likuran mo? Hahanapin natin siya ngayon. Maasikaso mo siyang mabuti, di ba? Mukhang napaka-importante sa iyo ang negosyo ng pamilya Davis. Naiintindihan mo na ngayon, mas kapaki-pakinabang siyang buhay kaysa patay, di ba? Hindi ito negosyo. Mahalaga siya sa akin. Ano ang sinabi mo? Sabihin mo sa akin. Nasaktan ba siya? Natatakot ba siya? May lighter sa bulsa ng coat ko. Ang talino niya. Talagang kukunin niya iyon para magbigay ng lakas ng loob sa sarili niya, di ba? Clara,
Clara, Patay na ang phone. Sabi ng doktor, okay lang, sige ng Sterling. Medyo nasaktan lang ang kanang kamay niya. Bukod doon, maayos naman siya. Gagaling din siya kaagad. Huwag kayong mag-alala ng sobra. Mabusisi kong tiningnan ang nangyari kahapon. Parang hindi ito aksidente. Nang hinahanap namin si Ginang Sterling, may nakita kaming ibang grupo ng mga tao. Mabilis at maliksi sila. Magaan ang kanilang mga hakbang. Parang mga profesional na mamamatay tao. may motibo silang pumatay at nagawa pa nilang maglagay ng tao sa mismong ilalim ng kanyang ilong. Walang ibang makakagawa noon kundi si Stella, Pero sino kaya ang spy? Paano kung mahulog siya? Knight, nandyan na ang bangin. Kung mahulog ka, siguradong patay ka. Anong gagawin natin? Niloloko mo ako? Pinagtatakpan mo siya at nagsisinungaling ka sa akin. Ano ang kapalit noon? Sino ang pinag-uusapan niya? Alam na ba niya? Gising ka na? Kumusta ang pakiramdam mo? Pwede bang ipaliwanag mo itong cellphone? Nasa kamay mo ito nang matagpuan ka namin. Lagi ka bang may dalawang cellphone? Isa para sa tawag, isa para sa mensahe. Nalobat kagabi. Hindi niya dapat malaman na ito ay voice-changing phone o na hindi ako makapagsalita. Nagdududa siya. Sinusubukan niya ako. Ito ang backup phone ko. Bihira ko itong gamitin. Akala ko kagabi, ikaw ang tumawag sa akin. Hindi ako makapagsalita. Pero narinig ko na minsan ay bumabalik ang boses ng mga hindi makapagsalita kapag na-stress. Napakalaking pangyayari ang naranasan mo kagabi, hula ko. Makakapagsalita ka na ngayon, di ba? Hindi ako makapagsalita. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Subukan mo. Kung gagawa tayo ng mga bagay na pang mag-asawa ngayon, sapat kaya iyon na stimulus? Ano? Okay ka lang ba? Ayos lang. Bibigyan pa kita ng oras. Ginoong Sterling, Kailangan kong asikasuhin muna ang trabaho. Babalik ako para samahan ka pagkatapos. Ray, kumain ka na. Victor, anong ginagawa mo dito? Hoy, Victor! Anong ginagawa mo? Victor, anong ginagawa mo? Anong klaseng asong gala ka? Para mangahas na sumalungat sa akin? Victor, alam kong hindi mo ako tinanggap bilang iyong ina-inahan. Pero kahit anong mangyari, pamilya pa rin tayo. Kakabalik lang ni Ray sa bansa at pinag-iinitan mo na siya. Kung kumalat ang balita, sasabihin ng mga tao na wala kang puso. Victor Sterling, bitawan mo ako. Pamilya? Akala mo ba karapat-dapat ka? Hindi ba kita binalaan? Kung mangahas kang muling manakit sa mga tao ko, sisiguraduhin kong ikaw at ang bastardo mong ito ay magkakasamang malalagot. Hulihin siya. Ha? Tigilan nyo! Kayong mga Sterling! Tumigil kayo ngayon din. Ayaw nyo na ba sabo ng mga magulang mo? Ha? Victor, alam mo ito. Si Ray ang paborito ng matanda. Kung papatayin mo siya,
Hindi kailanman ibibigay sa'yo ng matanda ang abo ng mga magulang mo, at hindi sila kailanman mapapahinga ng maayos. Ayaw mo naman yon, di ba? Naalala mo lang ako? Dapat kong dalawin ang matandang yon. Pagkatapos kong asikasuhin siya, babalikan ko kayong dalawa. Pero, nasaktan mo ang kamay ng asawa ko. Ang kanang kamay ng isang pintor. Ako, wala kaming ginawa sa kanya. Tingnan mo ang ginawa mo kay Ray. Ano pa ba ang gusto mo? Ang alagang minipig na itinuturing mong anak, mataba at makintab, dapat ay malambot. Perpekto para pampasigla sa asawa ko. Ray, bilis! Tumawag ng doktor! Victor Sterling. Victor Sterling, siya ay baliw. Sabihin mo kay tatay na patayin siya. Sabihin mo kay tatay na patayin siya. Ang sakit na. Oras na para tumawag. Masarap ang minipig. Nasa bahay na ako ngayon. Magdadala ako ng hapunan mamaya. Nasa bahay na siya. Naghihinala na siya sa akin. Kapag tumigil ako ngayon sa pagtawag, magiging kahina-hinala. Mabilis siyang gumalaw. Habang tumatagal, mas madaling mahalata. Victor Sterling, natatakot? Anong takot ko? Ngayong gabi, ang kutsilyo ko ay nasa kanyang lalamunan. Pinabayaan ko siyang mabuhay bilang paalala na ako ay maaaring nasa tabi mo anumang oras na gusto ko. Na ang ibig sabihin ay maaari rin kitang patayin na parehong kadalian. Gusto mo akong patayin? Dahil lang ayaw kong mag-divorce? Ang payo ko? Sundin mo eksakto ang sinasabi ko. Huwag mong subukan ng desperado. Ako ay may kakayahang gumawa ng kahit ano. May isang bagay na hindi ko maintindihan. May kapangyarihan ka sa akin, pero hindi pera ang gusto mo. Gusto mo lang ako mag-divorce. Iyan ay may isang kahulugan lang. Babae ka. May gusto ka sa akin. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Huwag mong ibahin ang usapan. Hindi mo ito tinanggihan. So babae ka. May gusto ka sa akin. Gusto mo ako mag-divorce at makasama ka. Hindi? Tingnan mo, hindi mo na kailangang gawin lahat ng ito. Hindi ako mag-divorce. Pero magkakaroon ako ng affair sa iyo. Anong pakiramdam? Parang nakakakilig, hindi ba? Victor, tarantado. Kung gayon, bakit hindi? Subukan ngayon? Subukan ano? Ano ang gusto mo? Gusto ko. Gusto ko. Makasama ka sa kama ni Clara. Maaaring maging komportable tayo. Ang kama niya, mabango. Malambot. Nasa kama niya ka. Kung narito ka ngayon nakahiga, nakatingin, Sa akin? tinatawag ang pangalan ko. Yan ay nakakasexy. Victor, manyakis ka ba? Bakit hindi natin gawin dito mismo sa kama niya? Ano ang gusto mo, Victor? Ano ang ginagawa mo? Ikaw ay... Manyakis siya. Manyakis siya.
naku. Ang libro. Kung mahuli tayo, wala nang palusot to. Nang bobola lang yan, di ba? Imposibleng nakapasok siya sa kwarto ko. Anong ginagawa mo rito? Yung kama sa ospital? Di ka makatulog ng maayos? O, mas komportable ang kama mo. Anong ibig mong sabihin? Dito siya natulog? Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Alam mo na ang lahat? Oo, may mga ginawa akong pinagsisisihan. Muntik na kitang lokohin. Pero hindi naman kami nagtagal. Tingnan mo, itong pagsasama natin. Kailangan ng dalawa para umayos. Kaya kapag may problema, hindi lahat kasalanan ko. Kung ganon. Sa tingin ko, ikaw ang dapat kumilos para ayusin ang pagsasama natin. Ngayon ko lang nakakita ng taong walang hiya. Mahirap makahanap ng tunay na pag-ibig. Sang-ayon ako dyan. Hindi na natin to pwedeng ipagpaliban. Kailangan na tayong kumilos. Yun ang dapat nating gawin. Tungkulin natin. Ginoong Sterling, Ginang Sterling, may. Ano yon? Si Ginang Davis po. Sabi niya, bisitahin daw ang pasyente. Nababaliw na ba siya? Sino bang bumibisita sa pasyente sa kalagitnaan ng gabi? Una, pinahinto ang pag-trade ng stocks. Pumunta ang tatay mo kay Victor at hindi siya tumulong. Anong nangyayari? Wala akong pakialam. Wala akong alam sa kumpanya. Ang lakas ng loob mong magsalita sa nakatatanda ng ganyan? Sino ka ba? Anong ipinagmamalaki mo? Pamalit na nobya? Hindi mo pa alam, no? Sabi ng kapatid mo, sawa na siyang magloko. At gusto na niyang bumalik bilang Ginang Sterling. Oras na para bumalik ka sa lugar mo. Gusto ko namang umalis. Sinong nagsabing pwede kang umalis? Dito ka para maging kerida ni Victor. Mga lalaki. Gusto ng karamihan ng lalaki na magliwaliw. Kaysa hayaan siyang maghanap sa labas. Bakit di na lang siya maglaro sa bahay para makapagpahinga ng maayos ang kapatid mo? Lumalakas ka na ng loob. Nakakapalag na? Ako? Huwag kang matakot. Dahil iginagalang kita bilang ina ni Clara, pinabayaan ko na lang. Pero sinubukan mo pa talagang swertehin. Ikaw ay ikaw. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang basurang ito. Ano? Hindi mo alam? Clara ay malapit nang bumalik. Kayo dalawa. Hoy! Hoy! Victor! Ano ba ang ginagawa mo? Kung lalo mo pang gagambalain si Clara, wawasakin ko ang buong pamilya Davis at papanawin kayo sa mundo. Dalhin siya palayo. Hayaan mo akong magpaliwanag. Gusto mo ng minipig? Ako mismo ang nagluto. Ang bango, di ba?
180 araw itong alagang baboy na parang kayamanan, punong-puno ng sustansya. Kumuha ka pa, makakatulong ito para gumaling ka ng mas mabilis. Hindi ba ito, yung nasa lumang mansyon? Pinatay mo siya? Sagutin mo lang ako, masarap ba o hindi? Masarap, naman pala. Kukuha pa ako para sa iyo. Hindi na niya kailangan ng suporta ng pamilya Davis sa negosyo. Bakit hindi na lang niya ako diborsyuhan? Sa totoo lang, pwede nating laktawan ang lahat ng gulo. Hindi ako magpapadiborsyo. Paano kung magkaroon na lang tayo ng kalaguyo? Nakakasabik, di ba? Naiisip ko. Tayo, sa kama ni Clara, napakasarap siguro. Ang kama niya, napakabango, napakalambot. Kung nandito ka ngayon, nakatingin sa akin, tumatawag ng pangalan ko. Napaka-sexy siguro. Mga lalaki talaga. Malandi at salawahan. Gusto nilang magkaroon ng lahat. Pero ngayong bumalik na si Sarah, hindi ko na kailangang mag-abala pa sa diborsyo. Magtiis na lang ako ng kaunti. Mukhang gawa ito ng nasa loob. Hindi na kasing lakas ng dati ang villa ng Sterling. Kaya hanggat hindi natin nahuhuli ang salarin, para masiguro ang kaligtasan mo, maghihigaan na tayo mula ngayon. Hoy, dahan-dahan lang. Walang makikipag-agawan sa iyo. Pinatawad ko ang buhay niya para ipaalala sa'yo na maaari akong sumulpot sa tabi mo anumang oras. Ibig sabihin kaya kong patayin ka anumang oras. Hindi ko dapat siya binaanan noon. Ako rin ang nagpahirap sa sarili ko. Gabi na, matulog na tayo. Mag-asawa tayo. Humiga ka. Teka, hindi na kailangan to. Wala tayong nararamdaman para sa isa't isa. Dapat tayong mag-ingat. Tama ka. Matagal na tayong kasal. Pero hindi pa rin tayo nagkakilala. May gusto ka bang itanong? Tanungin mo ako. Sasabihin ko. Tulad ng ano? Bakit ka pumayag na pakasalan ako pero hindi mo ako hinawakan? Kung ako ay kapalit lang ni Sarah? O bakit mo gustong magloko? Ayokong mapahiya ang sarili ko. Ano sa palagay mo? Sa tingin mo ba, maganda ang mga damit na madalas kong suot? Sa totoo lang, hindi ko talaga gusto ang mga damit na iyon. Ang sikip-sikip para lang sa trabaho. Ano ang magagawa mo? Sa totoo lang, mahilig akong magsuot ng matingkad na kulay. Naiisip ko na ngayon, si Victor na nakasuot ng makukulay na damit. Gusto ko ng strawberry ice cream, pero natatakot akong kumain. Kung mahuli ako, magkakagulo ang mga tabloid. Gusto mo ba? Kung gusto mo, makakakuha ako para sa'yo. Papunta na ako. Clara, kung magpapatuloy ka nito, kailangan na kitang halikan. Mabuti ba ang tulog mo? Kagabi, natulog akong nakayakap sa kanya.
Walang may pakialam kung mabuhay ako o mamatay. Sa susunod, ang mga bagay na tulad nito, gawin mo kapag gising ako. Clara, napakagaan ng loob ko nang makita kitang ayos ka. Halos mamatay kami sa pag-aalala noong araw na iyon. Hindi ka dapat umalis sa ospital ng maaga. Kailangan mong magpakompletong check-up. Ayos lang talaga ako. Huwag kang mag-alala, Arthur. Tungkol sa art exhibition, 3 araw na lang. Matatapos mo ba ang trabaho mo? Matutulungan kita. Matatapos ko ito. Nasaktan ka dahil sumama ka sa akin. Kung may anuman, sabihin mo sa akin. Huwag kang mag-atubiling magtanong. Kaya, narito ka ngayon para humingi ng tawad? Victor, ano ang ibig sabihin yan? Sa tingin mo ba, sinaktan ko si Clara? Sa ganitong kaso, parang hindi ka narito para humingi ng tawad. Parang narito ka para magtapat. Pasensya na sa hindi pagkakaunawaan. Wala akong pakialam sa sinasabi ng iba. Basta, naniniwala ka lang sa akin. Siyempre, naniniwala ako sa iyo. Mabuti. Magkita tayo sa lalong madaling panahon. Nabigo kang dalhin siya sa ibang bansa, at ngayon ay nabigo ka na naman. Huwag mong sabihing nahulog na ang loob mo sa kanya. Victor, napakaingat niya. Marami siyang mga ahente na nakatago na nagbabantay sa kanya. Wala akong pagkakataon para kumilos. Nauubusan ka na ng oras. Kung magpapaliban ka pa, kapag namatay na si Ginoong Vance Sr., pagtitiisan ka pa ba ng pamilya Vance? Teka, sandali, nakikiusap ako. Patingin naman ako sa tatay ko. Masyado siyang may sakit ngayon, at gustong-gusto niya akong makita. Nakikiusap ako. Kasing walang hiya mo ang putang ina mo. Paano mo naiisip, isang bastardo, na makakapasok ka sa aming pamilya Vance? Noong malakas pa ang matanda, pinoprotektahan ka niya. Pero ngayon, ako ang namamahala sa pamilya Vance. Itapon ninyo itong bastardo para sa akin. Nangako ka sa akin, tutuparin mo ang pangako mo, di ba? Siyempre, kapag patay na si Victor Sterling, ang Ray ko ang mananahod. At saka sa kapangyarihan ng pamilya Sterling, tiyak na gagawin kitang pinuno ng pamilya Vance. Kailangan mo pa ba akong magpatumpik-tumpik? Hindi na kailangan. Hindi pa gumagaling ang kamay mo. Huwag mo nang galawin. Tutulungan kita. Ikaw ang nasa ibabaw. At ikaw ang mangunguna sa galaw. Ako ang sasalo sa iyo mula sa ibaba. Ano? Hindi mo ba gusto ang posisyon na ito? Pero gusto na gusto ko ito. Ang posisyon na ito, sarap, di ba? Si Sarah, pasyal ng pasyal, uuwi kung kailan niya gusto, at ikaw naman, sabik na magloko sa asawa mo, lahat kayo ay walang hiya ang ginagawa. Pero kayo pa rin ang may moral high ground at umaasa na magbibigay ako ng walang kondisyon. Bakit ako? Anyway, aalis na ako agad. Kaya, magpapakasarap na lang ako ngayon, at bibigyan ng closure ang aking sekretong crush. Ginoong Sterling, oras na para sa meeting ng Overseas Department. Lalong nagiging magulo ang sambahayang ito. Lahat ay dapat dumalo sa training bukas. Clara,
Gumaling na naman ang galing mo sa pagpipinta. Ang ganda talaga ng katawan ng modelo. Sa susunod, pwedeng imbitahin mo siya para mag-model sa mga estudyante ng Art Academy natin? Parang kamukha ni Victor Sterling ang mukha nito. At ang katawan nito ay talagang maganda. Alam mo ba, mananalo ako nito sa auction mamaya at isasabit ko ito sa aking kwarto. Huwag kang maglakas loob na tumawad ng mas mataas sa akin. Kahit sino ang manalo sa larawang ito, salamat sa inyong lahat sa inyong kontribusyon sa charity. Ang susunod na pyesa ay may pamagat na, Blaze. Ang panimulang tawad ay 1,000,000. 1,000,000 at kalahati. 2,800,000. 3,800,000. 3,800,000. Una. 3,800,000. Pangalawa. 5,000,000. Ang aking scholarship, kasama ang mga illustration jobs na kinuha ko sa mga nakaraang taon, ang allowance ni Victor, at ang pagbebenta ng mga bag at alahas na ibinigay niya sa akin, sapat na siguro iyon. Ang larawang ito, ayoko itong ibigay kanino man. 10,000,000. 10,000,000. Kulang ang pera ko. 10,000,000. Una. Pwede mo ba akong pautangin ng pera? 10,000,000 sa huling pagkakataon. Medyo kinakapos ako sa pera nitong mga nakaraang araw. May nagbabanta sa akin para sa pera, pati na ang buhay ko. Natatakot ako, kaya kailangan kong magbayad. Maligayang bati. Ako ang artist ng larawang ito. Pwede ko bang ipapalit ito sa mas magandang larawan? Paumanhin, Ginang Sterling. Narito ako bilang kinatawan ng aking boss, at sa tingin ko ay hindi siya papayag sa pagpapalit. Narinig kong ang larawan mo ang pinakamataas ang presyo ngayong gabi. Maligayang bati, pero kalahati ng kredito ay akin. Paano mo ako gustong pasalamatan? Ako, Bakit parang naaawa ako sa kanya? Ipinagkanulo ko siya, at siya ay bumabati sa akin. Tara, libre kita ng pagkain. Ang gwapo niya talaga. Hindi ko sila masisisi sa paggustong bilhin ito sa sandaling makita nila. narinig kong may katunggali kang tumatawad. Gusto mo ba talagang bilhin pabalik ang larawan? O sinusubukan mo lang itaas ang presyo? Hindi ko talaga masyadong naiintindihan ang mga patakaran sa auction. Nagtaas ako ng paddle nang hindi sinasadya. Ganoon ba? Sayang naman, akala ko. Ayaw mong pakawalan nito. Kung makuha ng isang babae ito at isabit ito sa tabi ng kanyang kama para panoorin silang matulog, hindi masama, no? Ganito na ba siya kababaero noon pa? Nang loloko siya, pero nasisiyahan pa siya sa paghanga. May minahal na ba talaga siya? Minahal niya ang kapatid ko. Talagang minahal. Nagustuhan mo na ba ako? Tanungin mo ulit ako at sasabihin ko. Gusto niyang magsalita ako. Aalis na ako. Bakit pa ako mag-aabala? Para magtanong sa kanya? Bakit pa ako magsasabi ng totoo sa kanya? Ano ba ang iniisip ko? At ano ba ang inaasahan ko? Pupunta ako sa CR. Clara, hinahanap kita para bilhin ang painting mo. Nakita ko na ang tao. Pumayag siyang magpinta para sa'yo. Pwede na tayong pumunta sa kanya ngayon. Ayos.
kunin ko lang ang phone ko. Hintayin mo ako sandali. Wala na tayong oras. Ang daming tao dito. Kapag lumala ito, may mamamatay. Pero bulag ang bala. Tara na. Wala akong choice. Gusto ni Stella na patayin ko kayong lahat bago niya ako tulungan para makipaglaban sa yaman ng pamilya. Ilang taon na akong nabubuhay na parang aso. Gusto kong tumayo ng matatag at mabuhay ng tunay na lalaki. Putang ina, huwag mo akong tingnan ng ganyan. Alam mo, nababaliw ako sa'yo. Hindi ko alam kung bakit gusto ni Stella na patayin kita. Nung araw na itinulak kita, ay para lokohin ang lahat. Para isipin nila na patay ka na. Para maitago kita. Ano? Ikaw? Pero si Victor. Mabilis kang natagpuan ni Victor. Pero okay lang. Basta patay siya, magiging akin ka. Mamamatay siya ngayong araw. Kahit pipi ka, talagang kaakit-akit ka. Kaya naman pala, gusto ka rin ni Victor ng sobra. Naghahanap siguro siya sa'yo sa lahat ng lugar, di ba? Nilagyan ko ng detonador ang lugar na ito. Kahit gaano karaming tao ang dumating ngayon, mamamatay silang lahat. Pero huwag kang mag-alala. Hindi kita sasaktan. Pipilitin ko siyang pumunta rito ngayon din. Hindi. Hindi pwedeng pumunta si Victor. Kailangan natin siyang pigilan. Victor Sterling, ang lalaking hinahanap mo. Ah, Clara. Clara, kung tatakbo ka ulit, babarilin kita. Victor. Victor, nasaktan ka ba? Patingin nga. Nasaktan ka ba niya? Sarah, bumalik ka na. Dumiretso ako kay Victor pagbaba ko ng eroplano. Hindi ko inaasahang magdudulot ka ng ganoong kalaking problema sa kanya. Hindi ka talaga nagbabago, no? Laging may problema. Hindi tinamaan ng boss ang mga vital organs. Buhay pa siya. Paano natin siya ilalabas? Umuwi muna si Ginang Sterling. Susunod ako! Kapatid, ang hirap ng pinagdaanan mo nitong mga nakaraang taon. Inaalagaan si Victor para sa akin. Pero ngayong bumalik na ako, kailangan ang baguhin ang ilang ugali. Tulad kanina, nang inanyayahan si Ginang Sterling sa sasakyan, dapat nasa likuran mo ako. Kung gusto mo talagang maging ginang Sterling, hindi ka dapat tumakas sa kasal. Nagbago ka, Clara. Mukhang inangkin mo na ang pagmamahal ni Victor para sa akin nitong mga nakaraang taon. Magkapatid tayo. Magkamukha tayo. Normal lang kay Victor na makita ako sa'yo. Bukod pa riyan, ayaw lang talaga ng mga lalaki ang mag-isa. Kahit ayaw nila. Maglalaro lang sila at itatapon kapag katapos. Gahasain mo lang siya at patayin. Baka mas malaki ang ibayad ko kapag nakita ko ang bangkay. Sa tingin ko, kapag ikaw ang nasa kama ni Clara, mag-e-enjoy tayo. Totoo. Tama siya. Pagbalik ko, agad akong dinakidnap. Wala siyang pakialam kung mabubuhay ako o mamamatay. Inamin pa niyang nagloko siya. Ang kabaitan niya ng maglaon. Ganoon lang talaga ang ugali ng mga lalaki. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Aalis na ako. Nasaan ang asawa ko? Nasa kwarto niya. Victor.
Anong ginagawa mo rito? Bahay ko ito. Nakalimutan mo ba? Ako ang tunay mong asawa. Palalampasin ko na yung pagtakas mo kasama siya. Pero huwag ka nang babalik dito kailanman. May asawa na ang bahay na ito. Yung dayuhang negosyante na nag-udyok sa akin na tumakas, ay inayos mo, hindi ba? Nang mag-alok ka ng kasal sa pamilya ko, hindi ba ang totoong pakay mo ay pakasalan si Clara? Pero ipinangako na siya ni Itay, kay Ginoong Dawson. Kaya nagkunwari kang gusto ako, tapos inayos ang pagtakas ko. Siyempre, hindi nangahas ang pamilya ko na sumalungat sa iyo, kaya ipinalit nila si Clara sa akin. Ang galing mo talagang magplano. Kung alam mo pala ang lahat ng ito, bakit ka pa nagpaligoy-ligoy? At sang-ayon ka naman. Kung tunay mong gustong pakasalan ako, walang negosyanteng makakapagdaya sa iyo para umalis. Ikaw. Hayaan mong isipin ko. Wala akong tunay na kapangyarihan noon. Maaari akong paalisin ng inainahan ko kahit anong araw. At ikaw, ayaw mong sumugal. Sa mga mayayamang pamilya tulad ng sa atin, ilan sa mga kasal, ang tunay na nakabatay sa pag-ibig, ang pakikipagtulungan. Ang pinakamahalaga, mabibigay ko sa iyo ang mga bagay na hindi kaya ni Clara. Halimbawa, kaya kong hawakan ang PR at mga social event mo. Maaari pa kitang tulungan na hanapin ang abo ng mga magulang mo. Paano mo nalaman iyon? Nalasing ko si Ray at sinabi niya sa akin, i-anunsyo mo lang ako bilang iyong asawa at ang mga bagay na gusto mong malaman, sasabihin ko sa iyo, isa-isa. Hindi iyon. Pwede ang lahat maliban doon. Hindi mo ba talaga iniisip na sa pagtanggi mo sa akin, si Clara ay masayang mananatili sa tabi mo, ano? Ginamit mo ang lahat ng paraan para makuha siya? Tinanong mo ba kung gusto niya? Iginagalang mo ba ang kanyang desisyon? Sinabi niya sa akin. Hindi kanya minahal at palagi niyang gustong iwan ka. Victor, tinatanong mo ako kung ano ang gusto ko. Sasabihin ko sa iyo ngayon. Gusto kong talikuran mo si Clara. At hiwalayan mo siya. Palagi ko siyang pinipilit. Pinilit ko siyang pakasalan ako noon. Pinilit ko siyang pumunta sa ibang bansa. Pinilit ko siyang magsalita nang bumalik siya. Pinilit ko siyang mahalin ako. Hindi ko kailanman tinanong kung gusto niya. Kaya pala gusto niyang tumakas. Kapag nakaharap sa pera at kapangyarihan, pipiliin mo ang tinatawag na pag-ibig sa lahat ng iyon? Hindi ka ganoon kasimple, hindi ba? Tayo ay sinadyang magkatulad. Gusto mo talagang mag-divorce? Sinubukan ko ang lahat para mapapayag siya sa divorce, pero hindi siya gumagalaw. Hindi na makapaghintay ngayong bumalik na si Sarah. Oh, gusto ko talagang mag-divorce. Ano kung sabihin ko sa iyo na hindi ako gusto ng divorce? Na mahal ko ka, mas matagal kaysa sa iniisip mo? Gusto mo pa ring umalis? Pinilit mo lang ako na sabihin gusto ko ng divorce at ngayon sinasabi mo mahal mo ako? Ano ang ginagawa mo? Nagpapanggap bilang biktima. Ginagawa ako bilang kontrabida. Sige nga, ako ang kontrabida. Eksakto, gusto kong umalis. Siya, ang abogado ko ay gagawa ng mga papeles. Hindi na kailangan. Naipagawa ko na ang mga iyon. Aalis ako nang walang dala. Ganap na paghihiwalay. Pirmahan mo. Umalis ng walang dala? Ganap na paghihiwalay? Hindi iyon ganoon kasimple. Ang paghiling ng walang kailangan ay pinakamahal. Pinaghihinalaan ko ito ay romance scam. Ang panganib ay napakataas. Ang abogado ko ay kailangan munang repasuhin ito, pero hanggang hindi pa tapos ang divorce, hindi ka maaaring umalis sa villa ng Sterling. Ang abogado ko ay makikipag-ugnayan sa mga detalye. Kunin mo ito! Sunugin mo! Huwag mong ipakita sa ginang Sterling! Divorce? Oh,
Talagang papayag tayo na manirahan dito si Sarah. Ang pag-iingat sa kanya sa lugar na nakikita ko ay pinakasafe. Kung si Ray ay ganoon kasimple na mabuksan, nalaman ko na iyon matagal na. Talagang may kakaiba tungkol dito. Mag-ingat ka sa kanya. Opo, sir. Victor, naaalala ko ito ay lagi mong paborito. Hey, bakit hindi ka kumakain? Hindi gusto mo? O nagtitipid ng lugar para sa kapistahan ng aking birthday? Napakatagal na mula nang magkasama tayo. Ngayong gabi, gusto kong ipagdiwang ang aking birthday. Kasama mo lang. Dapat dalhin natin si Clara. Hindi ako makikialam sa inyong oras. Hindi ba ito ang gusto ko? Pero bakit? Masakit ang puso ko? Victor, alam mo ba kung ano ang paborito kong regalo sa kaarawan? Ano? Ginang sterling. Sabi ko na sa'yo, kahit ano pa yan, pwede nating pag-usapan. Sabihin mo lang kung nasaan ang abo. Ano ba ang ibinigay ng bruhang yon sa'yo at napakahumaling mo sa kanya? Tingnan mo, sabihin mo kung nasaan ang abo. Ituturing pa rin kitang kapatid ni Clara at pakikitunguhan ng maayos. Kung hindi, ito na, ang huling hapunan mo. Binigyan kita ng pagkakataon, pero sinira mo. Kaya ngayong gabi, mamamatay ka. Ang gusto ko lang ay maging ginang sterling. Kung sino man ang asawa, hindi importante. Hello, gusto mo ng audience ha? Dapat sinabi mo ng mas maaga. Nagdala sana ako ng mas maraming tao para sumali sa saya. Sabi ko sa'yo, sa ating social circle, walang damdamin. Deals lang. Binigyan kita ng pagkakataon. Mukhang hindi ka lang tanga. Ulag ka rin. Hindi tulad ng matalinong si Ray dito. Pakakasalan niya ako mamayang gabi pagkatapos ng lahat ng ito. Victor, ang hirap mong mapag-isa. Nagawa mo talaga. Victor, hindi na ako makapaghintay na makita kang magdusa mamayang gabi. Sino ngayon ang magliligtas sa'yo? Pinatay mo ang pamilya ko. Naisip mo ba na darating ang araw na ito? Oras na para magbayad ka. Alam kong gusto niyo akong patayin. Pero sabihin niyo man lang sa akin ang totoo bago ako mamatay. Nasaan ang abo? Kung sinabi mo lang yan, nakaligtas sana tayo sa drama. Heto, anak, tagayan mo ang tito mo. Kung masaya ako, baka sabihin ko. Siyeng eh. Anong ginagawa mo? Ikaw. Gumastos ako ng malaki para umupa ng mga assassin mula sa ibang bansa. Dapat patayin mo siya, hindi kami. Nanay, ano ang nangyayari? Bago ka umupa ng mga assassin, hindi mo ba tinignan kung sino talaga ang boss? Ikaw pala. Anong ginagawa mo? Anong gusto mo? Bumaba ka sa akin. Bumaba. Bitawan mo ako. Ako. Magsalita ka. Nasaan ang abo? Ha? Anong ginagawa mo? Sige, magsasalita na ako. Talagang hindi ko alam. Hindi niya alam. Alam mo ba? Hindi ko rin alam. Nagsisinungaling lang ako sa'yo noon.
At hindi mo rin sinabi sa akin. Talaga, totoo ang sinasabi ko. Hindi nila alam, kaya siguradong hindi ko rin alam. Victor, wala akong kinalaman dito. Pinilit lang nila ako. Ikaw? Wala ba sa inyong nakakaalam? Mukhang wala sa inyo ang nakakapag-isip ng maayos. Kung gayon, ilalagay ko kayong lahat sa isang kulungan, ihuhulog sa dagat, at palalamigin ang mga ulo ninyo. Ano? Dalhin ninyo sila. Bitawan ninyo ako. Boss, nakikiusap ako. Victor, Victor, halika rito. Ibabalik ko sa iyo ang abo ng iyong mga magulang. Victor, nagpakulo si Lolo ng magandang tsaa para sa iyo. Uminom ka. Victor, tingnan ka ng mabuti ni Lolo. Hindi ako narito para makita ka o panoorin ang maliit mong drama ng pamilya. Magsalita ka. Nasaan ang abo? Hey, matapos ang lahat ng mga taong ito, galit ka pa rin sa akin. Hindi mo dapat ako kamuhian. Pumanaw na ang iyong lola, hindi mo maaasahan na manatili akong mag-isa magpakailanman. Nagustuhan ko lang ang babae ng iyong ama. Kung ibinigay lang niya ito sa akin, hindi sana siya na aksidente. Kung may gusto kang sisihin, sisihin mo ang kanyang pagiging makipot ang isip. Nasaan ang abo? Sasabihin ko sa iyo kung ipapangako mong huwag silang saktan ang mag-ina. Si. Inilagay mo ito sa safe. Victor, huwag mong kalimutan ang sinabi mo. Huwag silang saktan. Ano ako? Isang taong tumutupad sa salita. Ginoong Sterling? Nakalason ang tiyaan na ito. Ginoong Sterling, tumawag ng doktor. Tumawag ng doktor. Ayon sa ulat, Victor Sterling, ang pinuno ng grupo ng Sterling, ay nilason ng kanyang ina-inahan Stella at ng isang hindi kilalang kapatid. At nasa kritikal na kalagayan siya ngayon. Ginang Sterling. Patay na ang Ginoong Sterling. Ito ang ipinabigay sa akin ng Ginoong Sterling para sa iyo, bago siya pumanaw. Ito ang lahat ng mahalagang bagay ng Ginoong Sterling at lahat ay tungkol sa iyo. Mahal niya kasi mula pa noong bata kayong dalawa. Ang kalagayan ni Lily ay laging delikado. Maraming tao ang gustong patayin siya. Kaya tahimik lang siyang nagbabantay sa kanya mula sa malayo. Nang malaman niya na ibibigay ka ng pamilya mo sa Ginoong Dawson, pinilit niyang pakasalan ka, hindi para sa ibang bagay, kundi para palaya ka. Ano kaya kung sabihin ko sa iyo? Hindi ko gusto ang divorce. Na gusto ko ka, at matagal na at mas malalim ang pagmamahal ko sa iyo kaysa sa iniisip mo. Gusto mo pa rin ba ng divorce? Ang pagpapadala sa iyo sa ibang bansa ay para rin masiguro na walang magiging problema. Kung matalo siya sa laban kay Stella, kahit papaano, makakatago ka sa ibang bansa. Hindi na babalik at mamuhay ng malaya at masaya. Kung manalo siya, magpapakasal siya sa iyo at bibigyan ka ng kasal na nararapat para sa iyo. Nanalo siya. Sino ang mag-aakala?
Victor! Victor! Huwag kang mamatay. Marami akong hindi pa nasasabi sa iyo. Sa totoo lang, gusto ko ka simula pa noong bata tayo. Hindi lang ako naglakas loob na sabihin. Natatakot ako sa iyo. Natatakot na bababa ang tingin mo sa akin dahil pipi ako. Natatakot na bababa ang tingin mo sa akin dahil ako ay malas. Kaya naglakas loob lang ako. Natahimik na magmasid sa iyo mula sa malayo. Napakatanga ko. Hindi ko alam na ginawa mo ang lahat para sa akin. Napakalaki ng panghihinayang ko. At ngayon ko lang nalaman, bakit matagal kong na-realize. Mahal kita. Mahal kita. Nagdesisyon ka ring magsalita. Mas matamis pa ang boses mo kaysa sa inakala ko. Buhay ka. Hindi ko pa naririnig ang pag-amin mo. Paano ako mamamatay ng ganoon lang? Sinungaling. Niloko mo ako. Lumayo ka sa akin. Huwag kang... Huwag kang mahiya. Hindi ka ganyan noong nagpapanggap kang kidnapper na nagbabanta sa akin. Pero ang umamin sa akin, masyado na. Alam mo pala lahat. Talagang si Ginoong Sterling, ang galaw na ito ang kumontrol sa opinyon ng publiko, nalutas ang mga taong iyon, at nakuha ang puso ni Ginang Sterling. Ang galing. Malapit ka na ba? Pasensya na. May bigla ang meeting. Hindi ako makakasama sa gallery ngayon. Siya. Ang painting na ito. Paano napunta rito ang painting na ito? Ay, hello. Excuse me. Kanino ang painting na ito? Magkano kaya ang bentahan niya? Dapat ikaw mismo ang magtanong sa kanya. Ang painting na ito, pinili mo ito? Tama. Lahat tungkol sa'yo. Gusto kong ingatan ang lahat, pero ang gusto kong ingatan ngayon, ikaw. Clara, pakakasalan mo ba ako? Pero tayo, hindi ba't kasal na tayo? May utang ako sa'yo na proposal. Isang kasal. Gusto kong ibigay sa'yo ang lahat ng hindi mo naranasan. At bigyan ka ng kumpletong buhay. Ginang Sterling, ang painting na ito, kailangan natin itong dalhin kaagad sa bahay. Para sa proposal, ang asawa mo'y hinubaran at pinagnasaan ng napakaraming tao. Ramdam ko ang pagkaapi para sa'yo. Ang iba, pagnanasa lang ang kaya, pero ako,